Hindi natin alam kung nagkatotoo, ay nagkataon lang, pero it is happening. Nangyayari yung mga sinabi po niya. Hello? Hallelujah. At alam po natin yan that only God's hands, kamay lang ng Diyos, hallelujah, ang siyang magiging tanggulan natin, ang siyang magiging, alam niyo yung protection natin sa mga panahon na ganito na meron tayong pinagdadaanan ng mga kalamidad. And sometimes isipin natin na para bang ang bansa natin ay napapasailalim tayo ng sumpa. Diba? Yung mga sunod-sunod na nangyayari na yan, sometimes, kasi sabi nung nag-prophesy, because of, anong tawag, corruption, because of idolatry in our nation, hallelujah, napakarami na kung saan kasalanan. That's why we need to cry out to the Lord. Hallelujah, para po sa atin pong bansa. And we are praying na hindi na, alam niyo yung parating pa lang na bagyo na yan na inaantay ng marami. Hindi na dapat, anong tawag dito, yung bang makapaminsala ng maraming buhay, makapaminsala ng mga ari-arian. Hello? Hallelujah. Kaya, I do believe na tayo sasama-sama po natin na pananalangin. Mararanasan po natin ang gabay, ang kilos ng Diyos para po sa atin pong bansa. Amin po ba? Sige po, tayo po ay dadako po sa atin pong verse sa umaga pong ito. In Ecclesiastes chapter 12, sabi po niya, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa, at bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. Hallelujah. Alam niyo, pagtitignan po natin, ito po ay isang pangungusap ng isang tao na ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. Ang dami niyang naranasan sa buhay. Naranasan niya kung paano yung pagiging isang marangyang buhay. Naranasan niya sa kanyang buhay ang samot-saring pangyayari na kanyang pinagdaanan. At dumating siya sa point na kung saan sabi nga nitong mga ngaral na ito, hallelujah, ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Hello? Bakit kaya walang kabuluhan ng buhay? Alam niyo, pag ang buhay po natin, ginugol lang natin sa mundong ito, tama lang po na walang kabuluhan ng buhay. Hello? Sabi po ni Solomon, alalahanin mo ang lumikha sa iyo. Hindi lang sa panahon na ikaw ay kabataan, sa panahon na gumaganda ang buhay mo, alalahanin mo palagi ang Diyos. Huwag po natin kakalimutan ang Diyos sa buhay natin. Hello? Hallelujah. Pakiusap ko po sa inyo, kahit yumaman man kayo, huwag ninyong kalilimutan ang Diyos. Dahil siya rin ang nagsabi, anong mapapala ng tao, makamtan man niya ang kayamanan ng sanlibutang ito, subalit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa doon sa impyerno. Wala pong saysay. Kung gumaganda man ang buhay mo, mas lalo sanang gumaganda ang relasyon mo sa Diyos. Hello, hindi yung pagganda ng buhay mo, siya naman yung pasama ng alam mo yung relasyon mo sa Diyos, mas lumalayo ka. Hindi dapat yon. Dapat mas lalo tayong nagiging malapit sa Diyos. Mas lalo po tayo na kung saan nananalangin, hindi lang sa panahon na may bagyo. Hello, dahil kung sagana ka na sa buhay, minsan nakakalimutan mong manalangin. So ibig sabihin po ni Solomon, alalahanin natin ang Diyos. Ibig sabihin, manalangin ka, manawagan ka palagi sa Diyos. Hallelujah. Bakit yun yung kailangan po natin? Kailangan ng bansa natin na meron pong mga nananalangin. Sabi niya, bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. Alam niyo po ba na pagtitignan po natin yung pinagdaanan ng maraming tao sa bansang ito, yung kahirapan na kanilang dinaan, yung mga ipinundar nila ng matagal na panahon sa isang iglap na wala lahat yun. Ito yung mga tao na magsasabi na kung saan dumating sa kanila yung panahon na yan at nilang sinasabi hindi sila masaya sa kanilang buhay na pinagdadaanan ngayon. Bakit nakalimutan ng mga taong ito ang Diyos na may likha ng kanilang mga buhay? Hallelujah. Darating yung time, yung akala mong kasayahan, magiging kalungkutan yan pag hindi mo naalala ang Diyos na may lalang ng buhay mo.
See, it's very important. Ano man yung pinagdadaanan mo, alalahanin mo palagi ang Diyos. Sa kasiyahan, sa karangyaan, hallelujah. Kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, palagi nating alalahanin na merong Diyos, hallelujah, na siya yung lumikha ng buhay natin. Sabi niya, alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan, ang mga bituin na parang natatakpan ng makakapal na ulap. Ito po yung time na kung saan medyo lumalabo na yung paningin mo. Tignan nyo, may mga kasama ko dito, 4 na ang mata. Hallelujah. Di ba? Minsan, parang may mga time na, alam mo ba yung paningin mo minsan may mga parang ulap? Andyan si Doktora Noralisa. Hallelujah. Mayroon siyang salamin para yung parang ulap na tumatakip sa mata mo. Luminaw yan sa salamin na meron siya. Hello? See, wag po nating hayaan na dumating yung mga panahon na yan. Hallelujah, sa buhay natin na sasabihin natin, Lord, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Para bang hindi mo na maramdaman yung kasiyahan sa buhay mo. Hello? Hallelujah, kahit yung lasa ng pagkain, hindi mo na malasahan. Agtayo alagaran irama na panaonod, bilay tayo ya, ang gapulay taway na, panangan tayo, at aniramay panaon, yun naman sasakit ka, dakdakal ya panangan niya, sasaliwanda, at ang mumambambalad na akan. Di ba, tuwatan? Ano man sasakit may nanay yo, isaliwan nyo yung amaya-maya prutas, akan nyo utan tapi akong kasil kayo, nen maksilag yun isaliwan. Naman sasakit, isa nyo isaliwan, ag tumut na akantay sinaliyo. Hello? Na may naakan to ni, isaliwan nyo. Tanuman sasakit, saliw kayo la saliw, mong labat ng saman, taruyan labat ng skyflakes. Di ba? Unabig may mantatrangkaso. Hallelujah. We thank God. Antayo, ang aliw kayo ubas, ang maya-maya prutas sa sinaliw mo, ag tumut na akan. Takin, matabang sa pakatawa ito. Hallelujah. No, may masamit ni pakatawa ito, isaliwan nyo ra. Hallelujah. No, minsan pati may rusa sa aliwan tayo, nagtula na pinabangan. Hello. Hallelujah. Di ba? Alam nyo na nanunutan ko nun sa pakanunutan ko lang mga kandininong Jing. Sakitan niya, may sakaya maong niya alimbawa na sakaya asawa, yaman ang aro. Akin, ang gano'n ton okasyon, walang lanang say rusas to parad kan di madam. Hallelujah. Di ba? Na-appreciate na ni may iitiryo ya rusas. Hallelujah. No, minsan, di bali tayo naruta ka. Sa importante, naruta ka. Hallelujah. Untan sa sama ibabaga kad sama asawag. Basta sa importante inaruta ka. Pero antayo wala ra may bungat laya panliketan nasaray totoo ya gabay damat ya nagamuran. See? Anggat nalilit na dani sa samay likod. Hello. Hallelujah. Na anggat na-appreciate na irata niya bagay. Di ba? Hallelujah. Idan tayo na sa may importansya. Idan tayo na sa may value at sa may bilay tayo. Another verse, sabi niya sa verse 3. Tuloy na, darating ang araw na manginginig ang inyong mga bisig at manghihina ang inyong mga tuhod. Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil iilan na lang ang iyong ngipin. Ang nangyutan ay, hallelujah. Ipapanang tulang bangat niya. Ito yung mga bagay na nangyayari, darating tayo sa mga puntong yan ng buhay natin. Di ba? Ang gano, mampagawa kay pustisom. Di ba? Nung pagkako na pustiso, bang balot, agmunin siyempre nananam may kakanan mo. Lawat na no, may anawat, may kakanan mo. Akin, naputir may pustisom. Hallelujah. Katun ang gadwala ni may panaon tayo. Hallelujah. At hatang ta nagagikira. At sarata na panaon niya. We enjoy everything in this life. We enjoy the food that we are eating. Hallelujah. We have also to remember that there is a God who's the maker of all things. He's our God. And He deserves. Hallelujah na. Ibalik sa Kanya yung papuri. Alalahanin natin siya sa bawat buhay natin.
Hallelujah. Sabi niya, ang tainga mo'y hindi na halos makarinig kahit ang ingay ng gilingan o huni ng mga ibon o mga awitin ay hindi na marinig. Diba? Hallelujah. Gabay may mga ansyon, ang mo nariringal may ibabagam. Diba? Hindi maganda yun na para bang, hindi ko alam kung tama ba yung boses ko. Di ba? Kasi hindi mo naririnig kahit ikaw mismo, hindi mo na marinig yung kinakanta mo. See, hallelujah, matatakot ka nang umakyat sa matataas na lugar o lumakad sa lansangan na nag-iisa, puputi na ang iyong buhok, hindi ka na halos makakalakad at mawawala na ang lahat ng iyong pagnanasa. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanan, walang hanggan at marami ang magluluksa para sa iyo sa mga lansangan. See, doon natin anak, verse 6, kaya alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka, habang hindi pa nalalagot ang kadinang pilak at hindi pa nababasak ang gintong lalagyan o hindi pa nalalagot ang tali ng timba sa balon at nasisira ang kalon nito. Verse 7, kung magkagayon babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan, tunay na walang kabuluhan ang lahat. Pag hindi mo naalala ang Diyos sa buhay mo, sa lahat ng mga sitwasyon na pinagdadaanan mo, anuman yung nangyayari sa iyo, sabi ni Solomon, walang kabuluhan, tunay ngang walang kabuluhan ang lahat. Hello? Hallelujah, magiging makabuluhan lang ang buhay natin. Hallelujah, kung sa bawat araw hindi natin nakakalimutan ang Diyos. Kahit napakarami mong, alam mo ba ang dami mong dapat gawin, pero hindi mo pa rin nakakalimutan ang Diyos paggising mo sa umaga. Lord, maraming salamat kahit napakarami kong problema. Maraming salamat, gusto kitang purihin, gusto kitang pasayahin sa araw na ito. Kahit ang dami pong dapat gawin sa buhay, Panginoon, hindi kita makakalimutan. Hallelujah. Bakit? Pag nakalimutan mo si Lord, doon mo rin mararanasan ang lahat ng bagay na pinagpaguran mo, mawawalan ng kabuluhan. Amen. Hallelujah. Verse 9, o verse 12 na tayo. Anak, sabi niya, mag-ingat ka sa isa pang bagay na ito. Ang pagsusulat ng aklat ay walang katapusan. Siya pa diya'y walay marunong niya, titawag na mansulat. Gumagawa ng mga libro. Ito po, gumawa po ng libro. Ang dami ang librong ginawa. Hallelujah. Sabi niya, walang katapusan at ang labis na pag-aral ay nakakapagod. Hallelujah. Marakap yato ay manaral. Pero kung tumadyay, dakdakal susamay, sang karunungan yan to. Hallelujah. Yan ang bilay, bang balat sa kwento makapakasaw. Nakakapagod, hindi lang ang mag-aral, pati magturo. Hallelujah. Siyempre kasi yung mga teacher hindi lang nagtuturo, nag-aaral yan ng kanilang mga itinuturo. At talaga nga namang nakakapagod. Sabi niya, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Ano daw po yung tungkulin natin? Hallelujah, meron tayong tungkulin. Sabi niya, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayak man o lihim. Hallelujah. No, minsan, wala niray bangat laniya amot tayo. Hahatulan ka mamaya ng Diyos kahit dyan sa inililihim mo. Wala tayong maililihim, wala tayong maitatago sa Diyos. Bakit? Sabi din ng ating Panginoong Yesus, walang natatago na di malalantad, walang lihim na hindi nabubunyag. Anumang korupsyon ang nangyayari sa bansang ito, kung sino man ang pasimuno niyan, walang makakapaglihim niyan. God will reveal everything. Amen. Hallelujah. Si Lord ang maghahayag ng lahat ng yan. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating mga ginawa. Kung hindi ka man mahatulan sa buhay na ito, darating yung time may totoong hatol. At doon tayo lahat haharap sa totoong hatol. Hallelujah.
And before that time will come, napakahalaga na tayo po na mga tao, hindi lang mga tao sa church, even mga tao na nakakarinig ng salitang ito, hahatulan tayo ng Diyos at dapat lang na kung saan tayo po ay matakot sa Diyos. Hallelujah. Sabi niya dito, ito po yung pag-uusapan po natin, the duty of men. Hallelujah. Yung katungkulan, ano ba yung dapat natin gawin? Sabi po niya dito, hallelujah, yung duty, ibig sabihin, it is a moral or legal obligation, a responsibility, a task or action that someone is required to perform. Merong nire-require si Lord sa bawat isa po sa atin na dapat po nating gampanan sa buhay natin. Amen. Hallelujah. At ito po yung pong sinasabi niya, number 1, sabi po niya dito, fear God. Matakot tayo sa Diyos. Sabi po ni Jesus, huwag mong katakutan ang pumapatay ng katawan. In the book of Matthew chapter 10 verse 28, sabi niya doon, ang katakutan mo ay ang Diyos na kaya kanyang ibulid doon sa impyerno, katawan at kaluluwa mo. Hello? Hallelujah. Minsan hindi natin nakikita yung bagay na yan. Minsan hindi na tayo natatakot sa Diyos. Ang daming tao ngayon sa panahon natin. Why? We are living in the last days at nakakatakot ang panahon na meron tayo ngayon. Bakit? Ang tao ngayon, hallelujah, wala nang takot. Walang takot pumatay. Hallelujah, mga kabataan, walang takot sa kanilang mga magulang. Hallelujah. Bakit walang takot sa mga magulang? Walang takot gumawa ng kasalanan ng tao. Dahil una sa lahat, walang takot sa Diyos. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, this is the duty of man that we need to fear God. Hallelujah. Matakot tayo sa Diyos, mga kapatid. Bakit? Pansinin po natin, hallelujah, hindi lang dahil tayo po ay kayang ibulid sa impyerno. Bakit? Sabi din ng Psalms 112, praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Hallelujah. Pag meron daw tayo na kung saan takot sa Diyos, sabi niya sa verse 3, wealth and riches are in the houses, hallelujah, and the righteousness endures forever. Pagpapansinin po natin yan, dalawa po na magkahiwalay po na bagay yan. Anong sabi niya? Riches, wealth, and riches. Minsan akala natin, iisa lang yung wealth at saka riches na yan. Hindi po. Bakit sinabi ng Panginoon, wealth and riches kung isa lang yan? Hello? Ano po ba ang nais po na tukuyin ng ating Panginoon? Pansinin po natin dito, riches is what you have. Hello, but wealth is who you are. Hallelujah. Kung anong meron ka. Pero yung wealth, sabi niya, it's being who you are this morning. Riches are outward, wealth is inward. Hallelujah. Makita natin yung pagkakaiba. Riches are materials, but wealth is spiritual. Hallelujah. Another thing, riches can fill your bank account. Hello? But wealth fills your soul. Wealth may produce riches, but riches cannot produce wealth. Hello? Pero ang sabi ng Panginoon, pag meron daw tayong takot sa Diyos, wealth and riches are in our houses. Kanino kayang bahay yun? Hallelujah, yung pamilya na alam niya, meron siyang totoong takot sa Diyos. Sabi niya, sa inyong tahanan, mananahan ang kayamanan. Mananahan ang wealth. Hallelujah. You have them both in your life. Pag meron daw tayong takot. Kaya, alam niyo, napakasarap isipin, hallelujah, na tayo po, hallelujah, na mga totoong may takot sa Diyos, nararanasan po natin yan. See, God is not against us having both riches and wealth. Bakit? Hindi ibibigay ng Diyos yan kung si Lord against sa atin. Hallelujah. But remember, sabi niya, for those who fear the Lord,
Yung mga may takot sa Diyos. Bakit? Alam ni Lord na pag binigay sa iyo ng Diyos, yung dalawang bagay na yan, hallelujah, you will not only use it for your own gain. Hello? Iba yung binigay, iba yung in-acquire mo naman na kung saan, hallelujah, kasi for example, dito po sa bansa po natin, may mga tao na kung saan sobrang yaman nila, pero nag-gain po nila yan sa hindi tamang kaparaanan. Kaya hindi po yan galing sa Diyos. At tandaan po natin, sabi din ng Panginoon, pag hindi yan galing sa Diyos, walay awit to yagunigon. Sinananang nang yung may nagagawa natan, aramay totoo ya, imayaman ira at aliwan kaparaanan natan nagugunigon so bilay da kaiba so say pamilya da. See? But the wealth and riches that comes from God, wala pong kasamang may kabalisahan sa buhay po natin. We will enjoy it because it is God's blessing for those who fears the Lord. Amen. Kaya dapat lang, halos sa buhay natin, meron tayong takot sa Diyos. Don't just chase riches like cars, like houses. Hello? Hallelujah. Yung kung ano-ano mang mga bagay na ini-enjoy natin, having a good job, nice clothing, material things, they just come and go. Build wealth. Amen. Because real wealth is a character. It is wisdom that comes from God. It is an obedient heart. It is kindness. It is compassion and blessings that only God can provide for those who fear Him. Hallelujah. Kaya napakalaga po nun mga kapatid. Fear the Lord. See, sabi niya, even in darkness, light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. Meron pa ba, anak? Sige, ituloy natin. See? Sabi niya, verse 7, balik mo doon sa verse 7. They will have no fear of bad news. Yun daw may takot sa Diyos, hindi sila natatakot sa parating na uwan. May kausap ba ako dito? Hindi po good news yun. Hallelujah, but you will have no fear, hallelujah, of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Their hearts are secure. They will have no fear. In the end, they will look in triumph on their foes. Hallelujah. Makikita mo ang tagumpay mo sa kung anumang mga kalaban na parating. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pwede bang sabihin mo, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Iingatan tayo ng Panginoon. Verse 9, they have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Their horn will be lifted high in honor. The wicked will see and be vexed. They will gnash their teeth and waste away. The longings of wicked will come to nothing. See? Hallelujah. But the longing of our hearts who fears the Lord, makikita po natin, mararanasan po natin, because God, hallelujah, will see to it na kung saan yung pangako niya, tutuparin niya sa buhay ng totoong may takot sa Kanya. Meron pa ba, anak? Hallelujah. See, sabi niya, the secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. Hallelujah. Yun daw may mga takot sa Diyos. Yung kung may takot sa Diyos, inire-reveal ni Lord yung mga sikreto niya. Kanino kayang buhay yun? Hallelujah. Alam mo, sa totoo lang, yung mga tao, alam mo yung totoong kaibigan mo, may mga sikreto ka na hindi mo nasasabi kahit kanino man. Minsan hindi mo nasasabi sa nanay at tatay mo, pero nasasabi mo doon sa kaibigan mo. Totoo ba o hindi? See? But you know what? Sabi ni Lord, for those who fear the Lord, hallelujah, yung sikreto daw ni Lord, inire-reveal niya sa Kanya. And even His covenant. Hallelujah. And we thank God, hallelujah, dahil may mga bagay na kung saan, minsan, hallelujah, nagtataka ka na lang, merong mga kapahayagan si Lord. Hallelujah, God is revealing something in your life na minsan hindi mo akalain na sa'yo i-reveal ni Lord.
Hallelujah. Why? Bakit sabi ni Lord, itong anak kong ito, nakikita ko yung totoong takot, hallelujah, sa puso niya sa akin. Hello? Hallelujah. It is really an amazing na kung saan nararanasan mo yan sa buhay mo. Bakit? Nakikita ng Diyos yung totoong pagkatakot na yan na meron ka sa Kanya. Another thing, sabi niya, hindi ko na po nailagay dyan. The fear of the Lord, sabi niya, adds length to life. It is found in the book of Proverbs chapter 10 verse 27. It teaches a person wisdom. Hallelujah. Enables a person to avoid evil. It leads to life. It brings wealth and honor. Hallelujah. In the book of Proverbs 22 verse 4. Those who fear the Lord have a secure fortress and refuge for their children. It is found in Proverbs 14 verse 26. Hallelujah. Sabi niya, those who fear the Lord, Psalms 34 verse 9, will lack nothing. To those who fear the Lord, God confides in them. He makes His covenant known to them. Yan na po yung nandyan. Hallelujah, nabasa po natin. And His compassions are on them. Hallelujah, we thank God. Hallelujah, somebody say, praise the Lord. Hallelujah. Bakit po natin pinupuro si Lord? Hallelujah. Sapagkat alam natin si Lord, hallelujah, sa buhay natin, alam niya kung sino yung totoong may takot sa Kanya. Hallelujah. Hindi lang nire-reveal ni Lord yung secret niya. Hallelujah. The Lord, hallelujah, blesses us in many ways. Ano pang sabi ng salita ng Diyos? He adds length to our life. Hallelujah. Kanino kayang buhay yon? Another thing, tuloy natin. Sabi niya, reveal secrets. God shares profound insights and hidden truths with those who revere Him. This can include a deeper understanding of what is written in the Scripture and knowledge beyond it. Hallelujah. Parang sina Solomon, sina Daniel, sino pa hallelujah, yung dinala ni Lord sa island of Patmos. Yan yung sumulat ng Revelation. Those are hidden things, but God reveals to these people. Bakit? Alam ni Lord, hallelujah, na itong mga taong ito, totoo yung kanilang pagkatakot na meron sa Diyos. Meron pa ba, anak? Hallelujah. Shows His covenant. God makes known His covenant or His promises to those who fear Him. Another thing, it forms a close relationship, and this relationship, sabi niya, is described as a deep intimacy or friendship, where God confides in believers as noted. Hallelujah. In Psalms 25 verse 14. Sige, tuloy natin. Hallelujah. Guides and protects. Those who fear the Lord, sabi niya, are seen as having access to special protection and guidance, such as angelic assistance and deliverance from danger. Hallelujah. See, God will command His angels. Yan yung pangako ng Diyos. Hallelujah. When we fear God. Hallelujah. It is also found in Psalms 91. Hallelujah. That He will charge His angels concerning us. Sige, tuloy natin, anak. Yan. Sabi niya, Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Hallelujah. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hallelujah. Sige, diretso natin. Diretso na natin ang lahat. Yan. Pangalawa, sabi niya dyan, obey or keep His commandments. Hallelujah. Ano po yung sabi ng Panginoon? In Matthew, sabi niya 22:37, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Obey the command of the Lord. Amen. Yung palagi tayo na kung saan nananangan doon sa mga kautusan ng ating Panginoon. Hallelujah.
Those who love the commandments of the Lord, sabi din ng salita ng Diyos, makikita nila yung kanilang mga buhay na kung saan si Lord nandyan palagi, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag po tayong, alam nyo ba na paano natin malalaman itong mga commandments ng Panginoon kung hindi natin binabasa yung salita ng Diyos? See? Study, sabi nga ni Paul, study. Hallelujah. Study to show yourself approved unto God. Hallelujah. A workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hallelujah. Napakalaga po nito. Pag hindi po natin nababasa yung salita ng Diyos, how can we know His command? Hello? That's why palaging sinasabi ng Panginoon sa atin kahit doon pa lang sa lumang tipan. See, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night. Hallelujah. Araw at gabi daw. Hallelujah. Hindi lang linggo lang. Amen. Minsan maraming mga Kristiyano linggo lang. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, day and night. Hallelujah. Araw at gabi, binubulay po natin ang salita ng Diyos. See? Hallelujah. Psalms 91 verse 1 lang ang alam natin. Hallelujah. Kulang yung premyo. Hello. Hallelujah. Dapat alam po natin yung salita ng Diyos. Kaya nga, tayo po ay ini-encourage, hallelujah, ng mga may sulat nitong Bible na kung saan, meditate. Hallelujah. Memorize the Word of God, day and night. Hallelujah. Meron pa ba tayong verse, anak? Sabi pa niya sa John, a new commandment I give to you that you love one another just as I have loved you. Sabi niya, you also are to love one another. By this, sabi niya, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Hallelujah. No, minsan sa inaro tayo lang bangat na may mga arod sa isika tayo. Hallelujah. Sabi niya, love your neighbor as you love yourself. Hallelujah. Tatay kaabay ko, tamasiblet, akin at aron ko. Di ba? Hello. Hallelujah. Sabi niya, arom, susamay kaparam niya to. Agtogabaya ibaga, kalupam. Hello. Hallelujah. Kaparam niya to, aron mo. Akin, inaron na Diyos itan. Hallelujah. Kwanto ni may salita ng katawan tayo sa Kristo, arom so kabusol mo. Hallelujah. Wala di kabusol mo ay. Sa ikuanan katawan tayo sa Kristo, arom so satan na tuo, ya kabusol mo. Hallelujah. Can you imagine that? Minsan, alam niyo yung principle ng ating Panginoon, hindi ganon kadali. Katawan, ang takabusulkutan na to ay aroon ko. Diba? Akinat aroon ko tan katawan masiblet. Hallelujah. No maminsan, idantok na sira abangles. Hello? Yung padjay, iter mo palatan ay suwat na drip, tagtayo latan na akan. Di ba? May mga ganon. Ipakiro mo palatan na kabay tayo, tampano na bangles ni. Ang paano may asuyog, to ni gabaya kanan. Tapos ipakan mo daro matuo. Tapi ano aglambangat na bangles. Hallelujah. Amay kapanluto sa ider mo. Hallelujah. Akin, atan sa may tuwaya pa ng araw. Tag mo iter sa may makapuyod sa tuwaya na aromat. Diba siya pa dyan mga araw at iter tot amay. Hallelujah. Amay pakantot amon sakit so gusto. Kira-kira. Di ba? Hallelujah. Iter mo palad sa tanay ato tapiano dyan doon kanon tot on sakit so gusto. Singa ka amay tuon manananam. Mangitatanam kay sumpa. Hello? Dapat nung manangaro ka,
Hallelujah. Sa eater mo, amay talagan, hallelujah, the best. Hallelujah. Amay no, kinantot, kontot, agay li samit to may inter mo. Hallelujah. Aliwan say konton ni sikat, amay inter mo siya, si makit sogas ko. Abangles manaya, untan say panangarom, mantaiyak. Di ba? Hallelujah. Amay no, kinantuot talagang kwantuot. Agili sa may tumainter mo. Agili panangarom, salamat. Hallelujah. Narom lang mo taagaw di ba? Pero inidan mo, amay nantay. Abmuak laidan. Ang paano iposto ka ni di manad Facebook. Hallelujah. Na may numanangaro ka, hallelujah, ipanangnang mo yung amay panangaro, yung termo at si katumay. Hallelujah. Agto na lingwanan. Aliwan, amay agto ka na lingwanan, ta si katuot, si makit so gusto. Hallelujah. Agto ka na lingwanan, lapod masamit may intermoya panangarom. Amen. Hallelujah. And hindi ko na po nailagay dyan, hallelujah, yung pangatlo, mahalin mo ang Diyos. Hallelujah. Dahil yan yung sabi ng Panginoon, arom so say Diyos ed labas, ed amin niya gana-gana. Hallelujah. Ibig sabihin, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kalakasan mo, at ng buong kaluluwa mo. Amen. I want you to stand up with me. Hallelujah. Bakit? Sabi po ng Psalms 145 verse 20. Andan po natin yung mga nagmamahal sa Diyos. God's protection and preservation ay nandun sa mga taong nagmamahal sa Kanya. It is also found in the book of Psalms 91 verse 14. Sabi ni Lord, because you love me, saith the Lord, I will deliver you. I will protect you. Hallelujah. Naniniwala tayo na yung mga totoong nagmamahal sa Diyos, patuloy nilang mararanasan yung protection ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Psalms 145 verse 20, sabi niya, the Lord preserves all who love Him. Hallelujah. Love the Lord, all you His saints. Sabi na ni David, for the Lord preserve the faithful. Hallelujah. At sabi din sa Romans 8:28, sabi niya, and we know that all things work together for good to those who love God. Ano man yung pinagdadaanan mo, it will work for your own good. Bakit? Alam mo na mahal mo si Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, tinataas, dinadakila. Napakabuti mong Diyos. This is our duty, O God, to fear you, to obey your words, and to love you. Thank you, God. Thank you, God. Let's continue to meditate on the goodness of our God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We give you praise. We give you honor, Lord. O Rabashanda Rabakaya, Rabashanda Rabababaka. Salamat katawan si kayo say maabig ya Diyos at bilaymi. Matuor kayo at sa reformi sa iyo katawan. At sa ray totoo katawan niya walay tuwan takot at puso at sa isi kayo. Arayan por mi sa iyo katawan at aalagayan mi. Agyo kami paulyanan.
Logingan katawan, protektaan nyo kami katawan, danto ka man iranon sabin, kaatapan at sayan bilayang, ganon to ka man niya kalamidad katawan. Yat sayan oras katawan, iatagay mi sa tunggal pamilya, wadyat sayan oras. Katawan, wala sayon sabiya, bagyo katawan at sayan pasan mi. At sayan oras, ang tawag kami sa isi kayo. At kung nyo katawan, dengalan nyo kami, O Diyos, at saray panawagan mi. Hear our prayer today, O God. I pray for your covering, O God. I pray for your protection, O God. Hallelujah, Lord. Cover us, Lord God. Hallelujah. Hide us, Lord God, under the shadow of your wings, O God. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, O God. Man matalit kami at sa isi kayo. Antamiyag yung kami paulyanan, kaibami katawan sa rainaro mirad bilay. Hallelujah. Are kaabungan mi katawan, O God. I pray, O God, cover us, Lord God, with your precious blood. Oh, hallelujah, hallelujah. Si kayo sa Diyos, yan apan matalagan mi. Talapod wat tanan limayo katawan sa amin, ya pakayari katawan tan kontrol at amin na bangat lang. Yat sayan oras katawan on nasingger kami sa isi kayo. And we cry out, oh God, for your help. Ang gapo katawan so kapagaan at puso mi. Talapod antami, o Diyos. Amin, ya pamilya, ya kaiba mi. Ang gano sayan bansa katawan. Hallelujah, Lord. We pray, oh God, and we ask for your mercy, Lord. Yes, Lord God, forgive us our nation, Lord God, from all sins, oh God, from all kinds of corruptions, oh God, from the spirit of idolatry, oh God. Forgive our nation. Pour out your mercy, O God, just as you promised, O God. In 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by your name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, you promise us, Lord, from your very throne you will hear us, O God. Hallelujah. Heal our land, O God. Restore our land, O God. We ask for your salvation, O God, for our nation, O God. Sa iyo kami magtitiwala. Sa iyo kami, Panginoon, O God, lumalapit. You promise us, Lord God, you will be our strongholds in the days of trouble, O God. Because you know the heart of those people who trust in you. And we really put our trust in you, God. Thank you, Lord. And at this point in time, O God, we pray, O God, the symbol of your body and your blood, as we partake the communion, O God. Salamat, Panginoon. By your stripe, we are healed, O God. By your blood, O God, we are made whole. We are made cleansed, O God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Sige po, hinihiling ko po lahat na sumandali